Parang tanga lang natatawa-tawa si Light sa pinagagagawa niya. Kukunin na sana niya ang susi para sumunod sa mga ito nang madaanan ng kanyang paningin ng paper bags na pinamili niya para kay Ashley. Nagdadalawang isip siya kung dadalhin ito at baka pag pinasuot niya ito ng ganoong short at may makakitang iba sa mga magaganda nitong binti, baka makatusok siya ng mata nang wala sa oras. Pero naisip din niyang baka pagtawanan ito na ibang tao pag lumabas ito ng bahay na ang suot ay pang lola. Baka makapatay naman siya ng 10 oras pag ginawa nila itong katatawanan. Kaya mas pinili na lang niya itong bitbitin para dalhin dito. Babantayan na lang niya ito palagi para sigurado. Agad niyang tinungo ang parking lot at sumakay ng kotse. Walang pagdadalawang isip na tinungo ang tahanan kung saan siya lumaki. "I'm coming home, baby. Wait for me." Nakangising sabi ni Light. Wala pang kalahating oras na nakakauwi sila Miriam ay nagulat sila dahil nakabuntot na ang panganay niya sa bahay. Mukhang may magpapatino na sa panganay ko ah. Napangising bigla si Miriam sa kanyang sarili. "Mom, where is she?" Hinihingal na tanong ni Light sa ina. "And why?" "Naiuwi ko na siya dito, kaya hindi mo na siya mababawi. Naintindihan mo? Magpapadala na lang ako ng ibang maid sa bahay mo." Iniintay ni Miriam na magwala ang anak pero wala itong anumang ginawa at nginitian lang siya nito na ipinagtaka naman niya. Dire-diretso siya nitong dinaanan. Nakapasok na ito ng bahay nang muli siya nitong binalingan. "Yes, Mom. Magpapunta ka po now ng maid sa unit ko para malinis yung mga kinalad ko. Thanks, Mom. I love you." Saka nakangiting dumiretso ito papasok ng bahay. Si Ashley ng oras na iyon ay naghihimay ng kangkong na gagamitin sa lulutuin nila na sinigang. "Ikaw bang bata ka hindi naiinitan dyan sa suot mo?" Tila si Clara pa ang hirap na hirap sa suot ni Ashley. Napatingin naman si Ashley sa suot niya. Nagpalit siya kasi kaagad ng damit dahil naiilang talaga siya sa suot na short. Naiilang po kasi ako kapag nagsusuot ng short. Nasanay po kasi ako sa ganitong damit pambahay at pangalis. Saka baka po magalit si Sir Light." Nahihiyang sabi ni Ashley at biglang nanlaki ang mga mata niya sa nabanggit na pangalan. Bakit niya nga ba nabanggit iyon wala na naman na siya sa poder nito. Ititigil na dapat niya ang pag-iisip dito. Anong baka magalit yung batang iyon Bakit mo naman iisipin yung batang yun? Once in a blue moon lang naman ko umuwi yun. Kapag may kailangan lang, saka lang yun nakakaalalang umuwi. Tila inis na sabi ni Clara. "Pasensya na po, yun po kasi ang bilin ni Sir Light. Baka bigla po kasi dumating at magalit." Nag-aalala lang sabi niya dahil naalala din kasi niya kung paano itong magalit. Kinakabahan na siya. Isipin pa lang niya magalit nga ulit ito ay baka ituloy na nito ang ginawa sa kanya. Namula si Ashley sa kanyang naisip. Napatingin siya kay Clara at inaakalang nakatanga ito sa kanya, ngunit hindi pala sa kanya dahil tagos ang tingin nito sa kanya. "Ibig sabihin may tinitingnan nito sa likod ko?" Tanong ni Ashley sa isip. Lilingon na sana siya nang biglang may mga labing dumikit sa gilid ng kanyang tenga. "I'm glad na inaalala mo ako. Very good, baby. Dahil ako lang ang dapat isipin mo. Subukan mo lang bumanggit ng pangalan ng iba at papatayin ko talaga kahit sino pa yun." May diin at bantang sabi nito kay Ashley na sobrang ikinalaki ng mata ng dalaga. "Uy, huwag kayo masyadong sweet. Naiinggit ako. Baka umuwi ako nang wala sa oras sa bahay." Sambit ni Clara. Uwian na kasi ito mula ng mag-asawa. "Hi, Ninang." Nakangiting sabi ni Light. "Anong walang bless?" Pinanlakihan ng mata ni Clara si Light. Natatawang lumapit ang binata dito. Saktong pagmano nito ay kung anong ginamit na pangmano ni Clara ay siya rin pinantampal niya sa noo ni Light. "Loko ka. Huwag mong pagtripan yung batang yan ha. Mukhang bata pa yan at inosente. Naku, huwag mong idagdag sa kalokohan mo yan. Naku, ikaw talagang bata ka." Napatawa lang si Light sa sinabi ng ninang, yaya niya. Saktong paglingon ni Light pabalik kay Ashley ay halos umusok ang ilong nito dahil sa nakikita. Ang magaling na kapatid niyang si Miko ay bumubulong kay Ashley at napatawa pa ng mahina si Ashley dahil sa kung anong ibinulong ng magaling na kapatid. Gusto na niyang magwala ng oras na iyon pero pilit niyang kinokontrol ang sarili. Pero ang lalong nagpagalit sa kanya ay nang hawakan ni Miko ang isang kamay ni Ashley. Halatang nagulat din ang dalaga sa ginagawa ni Miko.
Hinahaplos-haplos ni Miko ang kamay ni Ashley at akmang hahalikan pa nito pero biglang hinatak ni Light ang kamay ng dalaga at dinamba ang kamay ni Miko at halos pilipitin. Ano sa tingin mong ginagawa mo, magaling kong kapatid? Masamang tingin ni Light na sabi sa kapatid. Aray kuya, bitaw na. Binibiro lang kita. Tinitingnan ko lang kung magagalit ka. Meron lang akong gustong i-confirm. Huy, aray! Tama na, huy! Paliwanag ni Miko habang tumatawa at bigla ring aaray dahil lalong hinihigpitan ng kuya ang hawak sa kanya. Umayos ka ng biro mo. May paglalagyan ka sa akin kahit kapatid pa kita. May bantang sabi nito kay Miko at sakalang tuluyang pinakawalan ang braso ng kapatid. Pag-ibig na yan kuya. Bulong ni Miko na sila lang ang nakakarinig. Ulol, there's no such thing like that. Sa fairy tale lang, totoo yung love na yan. Mahina ring sambit ni Light. Talaga? How about our parents' love? Saka deny ka pa eh. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Love at first sight pa nga tumira sa iyo eh. Pilit sa kanya ng kapatid. About our parents? It's like a decades ago. Pero after that, I can't see anyone who can say that their love lasts a long time. It all just a last. That's all. And about her? I just like her. And once I like someone or something, it's already mine. Kaya no one can touch her. Kahit ikaw pa. Paliwanag niya dito. Eddie, ikaw na si Master in Denying. Sigaw nito saka tinalikuran ng kuya at kumakanta pang umalis na tila ng aasar. Hindi ka ba titigil? Nainis na sabi ni Light. Dire-diretso na lang lumabas si Miko ng bahay saka sumakay ng kotse. Natatawa pa itong nagbabay sa kuya niya na nasa pintuan at masama ang tingin sa kanya. Bye kuya, may susunduin lang ako magandang chicks. Sisiguraduhin ko sa'yo makagandahan ka. Iuwi ko dito mamaya. Pangasar nito habang nakasakay sa kotse. Ikaw, magdadala na maganda? Baka pangit ka mo. Tila pangasar nito. Pero promise, maganda talaga. Dahil pag sinabihan mong pangit, siguradong lagot ka doon. Bye-bye. Sandali lang ako at nasa terminal na daw siya ng bus. Saka nito pinaandar ang kotse at iniwan ang kuya. Para kayong mga bata. Naiiling na sabi ni Liam. Tara, kumain na tayo. Tara na, Light. Ayaw ni Miriam para sa hapunan. Tara, Clara. Sumabay na kayo ni Ashley. Sambit din ni Liam sa dalawa. Naiilang man si Ashley ay sumunod na rin siya. Sino ba siya para tumanggi? Naiilang lang siya kasi yung ibang katulong ay hindi naman isinasabay kundi sila lang ni Clara. Pero kung sadyang pagpapalain ka ng langit, ang maswerteng katabi niya lang naman ay si Light na ngayon ay malawak ang ngisi. Gulat si Ashley dahil pinagsandok pa siya nito ng kanin at sweet din siyang pinagsandok ng ulam. Halos mamula siya dahil lahat ng kasama sa table ay nakatingin sa kanila at na-amaze sa ginagawa ni Light. Ngayon lang ito naging ganoong kasweet sa isang babae. Kulang na lang ay subuan nito si Ashley. Ako na lang po. Awat ni Ashley nang ipagsasandok siya ulit nito. Pero tinitigan lang siya nito ng matiim kaya wala din siyang nagawa. Sa pagitan ng pagkain ay nag-uusap ang mag-ama about sa business. Tahimik lang sila mga babae. Pero ilang saglit lang ay nagulat si Ashley dahil may nararamdamang kamay na humahagod sa bandang hita niya. Nanlalaki ang mata niya at pinilit na tanggalin ang kamay nito pero tinabig lang din ito ang kamay niyang pumipigil dito. At nung alam niyang kung saan na mapupunta ang kamay ng binata ay bigla niyang tinanggal ang kamay nito. At mukhang nabigla naman si Light sa kanyang ginawa dahil agad natanggal ang kamay niya sa pagkakahawak kay Ashley. Kaya hindi na ito nakapagprotesta pa. Agad na tumayo si Ashley at nagpaalam. Pasensya na po pero napagod po kasi ako sa biyahe kanina. Pwede na po ba ako magpahinga? Magalang niyang paalam. Si Light naman ng oras na yun ay sumama ang mukha sa ginawa ng babae. Ito lang kasi ang babaeng tumanggi sa kanya. Saktong papaalis na si Ashley sa harap namang ito dahil pumayag na sila Miriam ay bumukas bigla ang pinto at isang maganda at nakangiting babae ang pumasok kasunod ni Miko. Napatili ang babae na tila excited at tumakbo patungo kay Light. Kitang-kita niya kung paanong ang nakasimangot na mukha ni Light ay napalitan ng isang hindi maihahalin tulad na kasiyahan.
lalo na nang kumandong ito sa binata. I miss you. Tila naiiyak na sabi ng magandang babae. I'll miss you too, baby. Magiliw na sabi ni Light dito. Nagtataka si Ashley sa nararamdaman niya dahil sobrang masasaktan siya ng oras na iyon. Nasasaktan siya at kailangan niyang takasan ang sakit na nararamdaman. Kung hindi ay baka maiyak siya ng tuluyan. Hindi man lang niya narinig ang huli mga sinabi nito dahil tumuloy na siya sa kanyang tutulugan. I really miss you, kuya. Nakangiting sabi ng magandang babae. I miss you too, Lian. Nahiyang ka ata sa probinsya at lalo kang gumanda. Masayang sabi ni Light. How about mommy and daddy? Tila nagtatampong sabi ni Liam dahil hindi na siya napansin ng bunso niya. Well, of course, I miss you too, Dad. Anito at hinagkang pareho ang mga magulang. Na-excite lang ito dahil sadyang na-miss ang kuya niyang baliw dahil madalang siya nitong kumustahin. Samantalang si Ashley naman sa kwarto ng mga oras na iyon ay nagdaramdam at naluluhang tinatanong ang sarili. Ano bang laban ko sa maganda't mayaman? Nakatulugan niya na ang pag-iyak at hindi napansin ang isang bisitang pumasok sa kwarto niya. Tinabihan siya nito. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sleep well, may Ashley. Bulong ni Light, saka hinalikan ng pisngi ng natutulog na dalaga, saka nakayakap na nakatulog katabi ang babaeng itinatangi. Sinag ng araw ang nagpagising kay Light. Tila na alimpungatan pa kung bakit siya may yakap-yakap na babae pero bigla ding napalitan ng pagkabigla nung masilayan ang malaanghel na mukha sa kanyang tabi. Masarap pa rin ang tulog nito. Marahil ay napagod sa naging biyahe nito mula probinsya at dahil na lang siguro sa lahat ng tensyon na naranasan nito kahapon. Napangiti ang binata nang maalala ang lahat ng kalokohan na ginawa niya dito. Binigyan niya ng mabining halik sa pisngi si Ashley at siniguradong hindi ito magigising. Maya pa ay marahang lumabas at tinungo ang sarili nitong kwarto upang maglinis ng katawan dahil papasok pa ito sa trabaho. Lunes ngayon kaya kailangan niyang pumasok at maraming aasikasuhin. Isang tawag mula sa secretary niya ang kanyang na-receive. Kailangan daw na 9 a.m. ay makarating agad siya sa isang 5-star hotel para sa kanyang breakfast. Meron siyang breakfast meeting with an important client. Agad siyang gumayak at nagpaalam sa kanyang ina na noon ay gising na at hinihintay lang ang pagdating ni Clara. Ang kanyang ama naman ay busy na nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Maya-maya din ay busy na din sa phone ng ama dahil may kausap din na importante ukol sa business nito. Light, nagsumbong yung katulong na pinapunta ko sa unit mo. Diyos mio, bakit puro wasak ang gamit mo doon? Ano bang ginawa mo? Nagagalit na tanong ni Miriam. Mom, wala lang yun. I need to go, Mom. Bye. Sabay halik sa pisngi ng ina. Malinis na si unit mo. Saan ka uuwi mamaya? Dito ba? Ipagluluto kita ng paborito mo kung dito ka uuwi. Habol ng ina sa papalabas sa pinto na anak. Yes, Mom. Definitely. Nakangising sabi nito at kumindat. Bye, Dad. Sigaw din ito sa amang busy sa phone. Tanging-tango lang ang isinagot ni Lian dito dahil hindi magawang makasagot sa kanya habang kausap ang isang kliyente. Nagising na rin ng oras na iyon si Ashley at biglang napabalikwas sabay tingin sa orasan. Naku, tanghali na. Hala, baka pagalitan ako. Tarantang sabi nito at saka inayos ang pinaghigaan. Kasalukuyan niyang inaayos ang higaan nang mapansin ang isang wallet na panlalaki. Nalaki ang mata niya nang buklatin niya ito at makita ang ID ni Light. Bakit nandito yung wallet niya sa higaan ko? Hindi ko pinasok niya ako dito kagabi. Hindi. Tila nabigla si Ashley sa naisip at pinakaramdaman ng sarili. Nakahinga din siya ng maluwag nang maramdaman na walang anumang nagbago sa kanya maski sa suot niya ay wala. Bakit nga ito nandito? Naguguluhan pa rin niyang tanong sa sarili. Lumabas siya at naabutan si Miriam na nag-aayos ng umagahan kasamang ibang katulong at si Clara. Ma'am, pasensya na po at napasarap ang tulog ko. Hingin po umanhin niya dito at hiyang-hiya. Ayos lang yan. Napagod ka siguro sa biyahe mo kahapon. Nakangiting sabi ni Miriam at napatingin sa hawak ni Ashley. Naalala naman ni Ashley ang wallet na isa sa uli. Ito po, ma'am. Sabay abot niya dito ng wallet. Ano to? Takang tanong ni Miriam. Napulot ko po kanina habang papunta dito, ma'am.
Kinakabahang sabi ni Ashley dahil hindi siya sanay magsinungaling at hindi masabing sa mismong tulugan niya ito nakita. Tututulog kasi sa Ashley sa isa sa bakanting guest room dahil wala na siyang pwesto sa kwarto ng mga katulong at hindi rin niya alam na request ito ng magaling na si Light. Binuklat ni Miriam ang wallet at nakitang wallet ito ni Light. Naku, talaga yung batang yun? Agad niyang tinawagan si Light na noon ay kasalukuyan nagmamaneho. Hello, Mom? May nakalimutan po ba kayong ibilin kaya kayo tumawag? Nagbibirong sabi sa ina. Anong ako ang may nakalimutan? Baka ikaw ka mo may nakalimutan. Sagot ni Miriam dito. Ha? May nakalimutan po ako? Magalang na tanong ni Light. Oo, yung wallet mo nandito. Naiwan mo at may nakapulot lang. Inis na sabi ni Miriam sa kapabayaan ng panganay. Naku, Mom, buti, nakita niyo po. Need ko pa naman yung ID ko dyan at ATM mamayang after lunch. Tarantang sabi ni Light. Hindi ka na ba makakauwi? Padadala na lang ako ng tao dyan? Saan ka kakain mamaya ng lunch? Or kung may balak kang kumain ng lunch? Strict ang tanong ng nanay. Yes, Mom. I don't need to eat lunch. Of course. Pero hindi ako makakalabas ng office sa dami ng gagawin papers. Baka magpa-deliver na lang ako. Natatawang sagot sa ina. Huwag ka na magpa-deliver at magluluto na lang ako ng pan-lunch mo. Saka ako ipahatid dyan kasabay ng wallet mo, okay? Sambit ni Miriam dito. Okay, Mom. You're the best talaga. Paano kung wala akong mommy na katulad mo? I love you. Naglalambing na sabi sa ina. Naku, nanguto ka pa. Mag-asawa ka na kasi. Tudyo ni Miriam dito. Gusto niyo po ba? Sige. Wait lang po kayo at liligawan ko pa. Tila may binabalak na sabi ni Light. Naku, ayusin mo ha. Sige na anak, bye. Paalam ng ina dito. Sige po, Mommy. May meeting pa po ako. Love you, bye. Paalam din ni Light dito. Maayos na natapos ni Light ang meeting nila ng kliyente at dumiretso na siya sa office. Saka nagpakaabala sa kanya mga dapat gawin. Ni ayaw nito magpa-istorbo kahit kanino. Ashley, pwede bang magpasuyo sa'yo? Tanong ni Miriam dito. Opo. Sagot na magalang nito. Pakihatid mo naman ito. Papasabay na lang kita kay Miko. Total, doon din naman ang daan niya pagpasok sa office niya. Kung pwede lang naman. At mag-taxi ka na lang pauwi. Pakisuyo ni Miriam dito. Okay lang po syempre. Kaya lang, baka maligaw po ako dahil hindi ko pa po kabisado ang pasikot-sikot dito sa kamay nilaan. Magalang na paliwanag nito. Ito ang address nitong bahay. Ibigay mo sa driver ng taxi para idiretso kanya dito pag pabalik ka na. Sabay abot ni Miriam sa isang pirasong papel. Tumango lang sa Ashley at ilang saglit ay dumating na si Miko mula din sa sariling unit nito. Where's Lian, Mom? Tanong nito sabay halik sa ina. She's still sleeping. Napagod siguro sa biyahe niya kahapon. Nakangiting sabi ng ina dito. So, paano Ashley? Let's go? Nakangiting sabi ni Miko sa dalaga. Tumango lang ang dalaga at binitbit ang pagkain at wallet na ihahatid niya kay Light. Habang nasa biyahe ay nahihiyang tinanong ni Ashley si Miko. Pwede magtanong? Nahihiyang sabi ni Ashley. Oo naman. 10 piso lang kada tanong. Murang-mura na iyon. Natatawang biro ni Miko sa dalaga. Napatanga si Ashley sa sinagot ng binata sa kanya. Ganoon ba dito sa Maynila? May bayad kada tanong? Wala pa naman akong dalang bariya dito. At 1,000 lang itong pinadala ni Mom Miriam. Napatanga naman si Miko sa sinabi ng dalaga sa kanya. Hindi niya alam na maniniwala ito sa sinabi niya. Hoy, joke lang yun. Di ko naman mabiro. Natatawang sabi ni Miko. Akala ko totoo na. Sorry. Nahihiyang sagot ng dalaga. Sige na, itanong mo na yung gusto mong itanong kanina. Huwag ka na mahiya. Pangungumbinsi ni Miko dito. Yung magandang babaeng kasama mo kahapon, sino siya? Tila namumulang sabi nito. Wow, thanks sa pagpuri sa kanya. But yeah, she's really indeed beautiful. Sambit ni Miko at bigla ring natigil nang may naisip at tinanong ang dalaga. Yung kumandong ba kahapon kay kuya? Yung tinutukoy mo? Pag-confirm ni Miko dito, namumulang tumango si Ashley dito. Uy, salo siya. Huwag ka na magselos kasi
Wala ka namang dapat ikaselos. Tila tuwang-tuwang sabi nito at nagtatakang napatingin si Ashley dito. Ha? Hindi ako nagsiselos? Bakit naman ako magsiselos? Namumula ang tenga niya sa sinabi nito sa kanya. Bakit namumula ang tenga mo? Napahawak si Ashley sa magkabilang tenga niya. Hindi naman eh. Pagsasinungaling niya at biglang napayuko dahil hindi makatingin dito. Okay, sige. Gusto ko sabihin sa iyo na wala kang dapat ipagselos. Kasi, she's our baby sister. And yup, you heard it right. Siya ang aming mahal na bunso. Nakangising sabi ni Miko at dahil nakastop pa ang traffic lights, ay nakatingin ito sa dalaga sa tabi niya. Kita niya kung paano nanlaki ang mata nito sa narinig. Ganun ba? Maganda siya. Nakangiting alanganing sabi ni Ashley para pagtakpan ng hiyang nararamdaman. Nahihiya siya dahil sa wala naman pala siyang dapat ipagselos dito. Ano sabi ko? Nagsiselos ako? Sa isip ay sabi ni Ashley at napalaki ang mata. Ilang saglit pa'y narating nilang isang maganda at mataas na building. Sinabi ni Miko kung saan matatagpuan si Light at nagpaalam na sa kanya dahil kailangan na rin ni Light na pumasok sa sariling opisina. Meanwhile, at Light's office, biglang bumukas ang pinto ng office ni Light at pumasok ang isang maganda at flirt na babae. Hey baby Light! Malandi at malakas ditong pagkakasabi. Si Light na ng oras na iyon ay nakayuko na abalang tinitingnan ng mga papeles sa ibabaw ng table ay napatingala at tumingin sa direksyon ng pintuan. What the hell are you doing here? Do I even call you? Galit na sabi ni Light dito. Baka kasi miss mo na ako eh. Malanding sabi nito at dahan-dahang lumapit kay Light habang kumaykambot. Dati ay madaling madala sa mga ganito si Light pero ngayon ay nagtataka siya kung bakit walang epekto ang ginagawa nitong pangharot sa kanya. Pagkus ay parang nandidiri siya sa inaakto ng babae sa kanyang harapan. You know that I have lots of girls that I can call besides you. Bakit mo naman iisipin tatawagan kita at kailangan kita? Kaya pwedeng umalis ka na. Busy ako kaya umalis ka na bago ako tumawag ng security. O ako mismo ang kakaladkad sa'yo palabas dito. Galit talagang sabi ni Light dahil naistorbo nito ang kanyang ginagawa. Nagulat ang flirt na babae sa inakto ng binata pero hindi ito nagpaawat at kumandong bigla kay Light na ikinabigla naman ng binata. Agad dinaklot ng babae ang parteng pants ni Light. Pero nanlaki ang mata ng babae dahil ang dating ngiti pa lang niya ay ramdam niya na ang kahandaan nito. Pero ngayon ay kumandong na siya lahat-lahat at halos idikit na dito ang katawan ay tila isang jelly lamang ang nahawakan nito sa kalambutan. What the hell? What happened? Sigaw ng babae sa bigla. See? You don't have any effect on me anymore. So better stop it. Walang emosyong sabi ni Light dito. No! Kinakabahang sabi ng babae dahil isipin pa lang nito ay parang nalugi na at dahil sa nangyari ay mukhang hindi na ito magkakaroon ng malaking halaga mula sa pagpapaligaya rito. Aalis ka ba o kakalad ka rin kita? Banta ni Light dito. No, let's try again. Pagmamakaawan ng babae kay Light. So ayaw mo talaga? Okay, sige. Biglang tumayo si Light at hinatak palabas ang babaeng makulit. Halos manggalaiti si Light dahil inaaksiyan ng babaeng hawak-hawak ang oras niya. Pagkabukas ng pinto ay halos itulak ito at sinigawan. Huwag ka na babalik dito. I don't need a slut anyway. Pare-pareho lang kayo, mga mukhang pera. Sigaw nito tumingi ng masama sa secretary. And you, anong bilin ko? Di ba sabi ko huwag ka magpapapasok ng kahit na sino at huwag akong iistorbohin, ha? Do you wanna get fired from this company? Galit na sabi nito. Agad na nagtatakbo paalis ang babaeng flirt at nabunggo pa ng mahina sa balikat ang nakasalubong at nahihintakutang si Ashley na narinig ang lahat at ngayon ay nahihintakutan mula sa kanyang kinatatayuan. Tila naman binuhusan ng malamig na tubig si Light nang makita ang tulalang dalaga at parang maiiyak pa dahil sa takot sa nakikitang ginawa niya. Ashley. Mahinang anas ni Light pero sapat para marinig ni Ashley. Pinahatid lang po ito ni Mom. Pero aalis na rin po ako agad. Promise po. Nahintakutang nilapag sa table ng secretary niya ang mga bitbit nito
Agad itong tumalikod sa kanya at mabilis na lumakad para tumungong elevator. Ashley, wait! Tila nagising si Light sa pagkakagulat at hinabol ang dalaga. Agad niya itong niyakap ng mahabol. Aalis na rin po ako. Baka magalit din po kayo sa akin. Natatakot na sabi ng dalaga dito. No, I'm not. Let us get inside and don't be scared. Alon ni Light dito at nagpatianod lang ang dalaga. Ang mga tao sa paligid ay tila na malikmata dahil ang kaninang boss na galit ngayon ay kalmado at ngiti-ngiti. Papasok na sana sila sa office nang maalala ni Ashley ang mga daladala para kay Light na nailapag niya sa table ng secretary nito. Babalikwas na sana siya at bumitaw sa pagkakahawak ng binata para tunguhin ang table ngunit pinigilan siya ni Light. Why? Takang tanong ni Light. Yung pagkain at wallet mo, nailapag ko doon sa table. Sandalit kukunin ko lang. Susunod na lang ako sa iyo sa loob. Sambit ni Ashley at hahakbang na sanang palayo rito para kunin ang pakay pero pinigilan siya ni Light at hinawakan ulit siya sa kamay. Next time, huwag kang bitaw ng bitaw. Lalo na sa pagkakahawak ko. Naintindihan mo? Kalmadong sabi ni Light. Nagulat man si Ashley sa sinabi ng lalaki sa kanya ay napatango na lang siya dito. Napatingin si Light sa secretary niyang lalaki. Lalaki ang pinili niyang secretary dahil sawa na siya sa secretary na babae. Puro pangaakit lang naman ang ginagawa. Ayaw na ayaw pa naman niyang may nangiistorbo sa kanya lalo't abala siya sa trabaho. You, dalhin mo sa loob ng office yung mga dala niya. Poker face na sabi ni Light dito. Agad na sumunod ito at takot na matanggal sa trabaho nito. Pagkapasok sa loob ay kinuha ni Ashley ang mga dalang pagkain sa secretary ni Light. Nagpasalamat siya dito nang nakangiti. Napangiti rin naman ang lalaking secretary sa kanya at tila pa nabigla nang mapatitig kay Ashley at nagulat kung gaano kaganda ang dalaga na nasa kanyang harapan. Nagtaka naman si Ashley kung bakit ganoon ang tingin ng secretary ni Light sa kanya. Isang nabasag na bagay ang nagpagulat sa dalawa. Paglingon nila isang mamahaling vase ang basag na basag sa lapag at ang may sala ng pagkakabasag nito ay ang nakatayo at nakatitig ng masama sa kanila na si Light. Tapos na ba kayo magtitigan? You're fired and I don't want to see your face anywhere or baka mapatay kita. Nagigigil na sabi ni Light at nakaduro ang sandaliri sa secretary nito. Nanginig naman ang secretary sa sinabi at reaksyon ng boss sa kanya. Si Ashley naman ng oras na iyon ay napamulagat at nagtaka kung bakit yun ginawa ng binata. Nalulumong lumabas sa secretary dahil alam nitong wala na itong laban dahil sa itsura ngayon ng amo at walang sabing umalis na lang. Si Ashley ng oras na iyon ay nanginginig na inayos ang mga pagkain para sa amo niyang lalaki. Nanginginig siya dahil ramdam niya ang malalim na tingin sa kanya ng binata ng mga oras na iyon mula sa kanyang likuran. Nakayuko siyang nagsalita at magpapaalam na sana para makauwi na. Alis na po ako. Andito na po yung pagkain sa kayong wallet niyo po. Mauna na po ako. Nakayukong sabi ni Ashley at pagtalikod ay halos mapatalo ng padabog na hinampas ni Light ng dalawang kamay ang lamesa nito. You're not going anywhere! Maotoridad na sabi nito sa kanya. Napalingong bigla si Ashley at nakikitang-kita niya kung gaano kalagkit ang titig sa kanya ng amo. Pero po, tila gusto magprotesta ni Ashley dahil hindi na niya kaya ang sitwasyon na iyon at baka bumigay na ang tuhod niya. No buts. Now, get my wallet and give it to me. In count of 5 at hindi mo sa akin yan naaabot. Baka hindi mo magustuhan na gagawin ko sa'yo. Mariing sabi ng binata sa kanya. Nalaki ang mata ni Ashley, lalo na magsimula na ito magbilang. 1. Paumpisang bilang ni Light. Natatarantang dinampot ni Ashley ang wallet ngunit malayo ang distansya ni Light mula sa table na pinaglapagan ng wallet nito. Natatakot din siyang lumapit sa lalaki dahil sa tingin nitong parang mangangain ng tao. 2. Tila na statwa na si Ashley sa kinatatayuan niya. 3. Gusto nang tumakbo palapit dito ni Ashley pero sadyang nanginginig na ang mga tuhod niya at hindi na maihakbang ang mga paa. 4. Nandoon pa rin si Ashley kung saan siya nakatayo at kahit isang hakbang ay hindi niya magawa.